Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakahawi ka sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. May mga tawag na hindi dapat sagutin, lalo na kung galing sa numerong matagal nang wala. Isang gabi, isang simpleng tawag ang tuluyang nagpabago sa buhay ng isang binata. Handa ka na ba? Simulan na natin ang kwento. Bandang 10:00 ng gabi, pauwi na si Marco matapos ang overtime sa trabaho. Tahimik ang kalsada at halos wala nang dumadaang sasakyan. Habang naglalakad siya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya kilala ang numero. Wala rin itong pangalan. Puro numero lamang ang nakalagay. Una, hinayaan niya itong tumunog hanggang sa tumigil. Ngunit makalipas ang ilang segundo, tumawag muli ang parehong numero. Napabuntong hininga si Marco at naisip na baka mahalagang tawag yon. Nang sagutin niya ang telepono, wala siyang narinig sa unang ilang segundo. Pagkatapos, isang malamig at pabulong na boses ang nagsalita. "Marco, huwag kang uuwi ngayong gabi." Nanlamig ang buo niyang katawan. Mas lalo siyang natakot nang mapansin niyang sarili niyang boses ang narinig mula sa kabilang linya. Nanginginig ang kamay ni Marco habang nakatitig sa cellphone. Akala niya ay may nagbibiro lamang, ngunit muling nagsalita ang boses. "Ako ito. Ikaw. Makinig ka sa akin. Huwag kang uuwi. May naghihintay sa loob ng bahay." Napaatras siya habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Sinong kausap ko?" Nanginginig niyang tanong. Ngunit imbes na sumagot, isang mahinang tawa ang narinig niya. Kasunod nito ay isang malakas na kalabog na tila nanggaling mismo sa loob ng kanyang bahay. Napatingin siya sa dulo ng kalsada. Kitang-kita niya ang bahay nila. Patay ang lahat ng ilaw. Pero may isang aninong nakatayo sa harap ng kanilang bintana. Hindi ito gumagalaw at tila siya ang hinihintay nito. Hindi na makagalaw si Marco. Nakatitig lamang siya sa aninong nasa bintana. Maya-maya, dahan-dahang itinaas ng nilalang ang kamay nito at kumaway sa kanya. Kasabay noon, muling narinig ang boses sa telepono. Huli na ang lahat. Nakita ka na niya. Biglang namatay ang tawag. Kasunod nito ay namatay rin ang screen ng cellphone ni Marco. Pagtingin niyang muli sa bahay, wala na ang anino. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit may malamig na hiningang dumampi sa kanyang batok. May bumulong sa kanyang tenga. "Salamat. Umuwi ka pa rin." Kinabukasan, natagpuan na lamang sa gilid ng kalsada ang cellphone ni Marco. Ngunit hindi na siya nakita pa kailanman. Mula noon, sinasabing ang lumang numerong iyon ay patuloy pa ring tumatawag at ang susunod na sasagot ay hindi na rin makakabalik. Kinabukasan, isang tricycle driver ang nakakita ng isang basag na cellphone sa gilid ng kalsada. Paulit-ulit itong tumutunog. Nang silipin niya ang screen, iisa lamang ang nakalagay. "Incoming call, unknown number." Wala kahit isang bakas ni Marco sa paligid. Parang naglaho na lamang siya sa dilim. Mula noon, kumalat ang balita tungkol sa misteryosong numerong iyon. Sinasabing kapag tumawag ito sa iyo ng hating gabi, huwag na huwag mo itong sasagutin dahil maaaring ang boses na maririnig mo ay sarili mong boses. At kapag sinunod mo ang tawag, hindi ka na muling makakauwi. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod nating mga kwentong katatakutan. At tandaan, hindi lahat ng tawag ay para sagutin. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.